Nag-struggle sila ng almost 1 to 2 hours bago sila na-suffocate ng tuluyan. Mga bata at magulang, paanong ang kasong ito hindi na masusundan? Ang mga bata, likas na malikot kung saan-saan sumusuot. Kaya mga magulang, bantayan po silang mabuti. Hapon itong July 6, nung huling beses daw na nakausap ni Ruth, tunay na pangalan, ang kanyang mga anak na sina James at Joshua, 6 at 5 taong gulang. Naglalaba po ako nun. Sabi nila, malalabas muna ako. Maglalaro muna ako sa labas. Sige na po. Pero kinagabihan, ang magkapatid, hindi nakauwi. Inikot po ako dito sa ano namin. Pumunta na po ako. Wala sila. Kala ko kinuha ng tatay niya. Kasi kapag wala sila dito, siya lang kumukuha. Ang dati kasing kinakasama ni Ruth, ang tatay ng mga bata, ay tago natin sa pangalang Henry, nakatira malapit sa kanila. Di umano, ugali na raw kasi nitong kuhanin ng mga bata nang walang paalam. Hindi niyo po ba kinumpirma ma'am hindi tinawagan ng Jenex? Wala po akong makumpirma kasi wala po akong contact. Pero makalipas ang 2 araw, wala pa rin daw paramdam ang mag-aama. Nag-alala na ako. Pero di pa rin po sila. Tinintay ko nga din niya. Nagalit na po ako. Kablatter na natin eh. Sabi ko, Hanggang nag-imbal sila sa natanggap na balita mula sa mga kapitbahay. tinawagan po ako ni pare ko. Sabi niya, yung mga bata mo, pare nandyan ba? Sabi ko, wala. Kinuha ng tatay, sabi ng nanay. Sabi niya po sa akin, chinelas niya ba? Okay. Sabi niya po sa akin gano'n, parang bumaksak yung katawan ko. Noong mga oras kasi yun, may natagpo ang bangkay ng 2 bata sa loob ng isang abandonado Kasi mayroon dyan nakaparada ng sa isang biktima parking dyan. lot. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay. nakasarado Naalala ko pa, takbo po ako doon. Pagmulat ko po sa kotse, nakita ko po sila. Sobrang iyak. Binilit ko pong puntahan sila, buksan sana yung kotse. Ayaw po nilang papuntahan. Ang ama ng mga bata na si Henry, dali-daling pinuntahan ang kinaroroonan ng mga anak. Pagsagad sir, ba't nandyan sila? Sabi ko, baka pinatay sila. Kasi sabi, hindi naman ako naniniwala. Pumasok lang yung dalawa eh. Ay, iniisip ko nila. Sobrang itim yung mukha. Napakataba po nila yung parang sasabihin ako. Nalaman ko po na galing ako sa kapisul. Namatay ko na yung apo ko. Tapos na agad? Sino pindot nun? Bangkay ng magkapatid, si Arnel. Pasado alas 2 ng hapon nitong July 8, nung napadaan daw siya sa parking lot, nakatapat lang ng pinapasukan niyang punerarya. Kumuha pa ako ng isang palo. Nakapatingin pa ako sa timpo ba na kulay itim. Naamoy ko po. Nakita ko po yung bata. Tumakbo na ako palabas. Tapos na agad? Nagsusuka po ako. Ayon sa investigasyon at autopsy sa bangkay ni na Joshua at James, ang sanhi ng kanilang pagkamatay, suffocation. Nag-struggle sila ng almost 1 to 2 hours bago sila na-suffocate ng tuluyan. Doon sa windshield tsaka sa bintana, may nakita kami mga signs of struggle nila na humihingi sila ng saklolo. Wala raw nakitang foul play. Ang pinakamatibay na ebidensya, ang Bukas CCTV Sabado? footage na kuha hapon nitong Eh, July ba't 6. dali naman? Sa Dapat anggulo kasi ito, dalawa. makikita sina Joshua at James na naglalaro sa gitna ng Ngayon, kalsada. Biyernes. Ilang mahanap ng chef po para makapasok sa loob ng parking lot. Lagi na rin po silang naglalaro doon, pero pag may Ba't isa nakakita lang? sa kanila, Ganito? pinagbabawalan sila. Nung nakapuslit, dito na raw naglaro ang magkapatid sa mga nakaparadang sasakyan. Kaya po mga sasakyan, ginagamit po namin sa phone na gato yan. Ang mga bata, unang pumasok sa isang bukas na van. Naglaro sila bago sila pumunta doon sa sasakyan kung saan sila natagpuan. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagpasok ng magkapatid sa itim na kotse kung saan sila na-trap. Nung nireview ng mga otoridad ang mga nakalang nilang CCTV footage, hindi na raw na mataang lumabas pa ng parking lot ang mga bata. Yung itim na sasakyan, pag-aari po ng daddy ng bus, matagal na pong sira. Kaya nahirapan maglabas yung mga bata kasi wala nang bukasan. Sa labas na yung mayroon.
Kung bata, very limited talaga yung kanilang capability to survive. Ang pwede na lang magawa, yung mag-wave sila, mag-invisible sila sa mga taong makakakita, mag-attempt na sirain, sipain, yung bintana. Para mailabas ang bangkay ng mga biktima, kinailangan pang basagin ang bintana ng kotse. Ina-assist namin yan. Kasi kailangan namin i-ensure na may mananagot kung may neglect mang nangyari sa part ng parents. Tingin ko, sir, pinabayaan nila. Pero masakit sa akin, nangahakot ko naman ako sa kanila. Nababalikan ko sila. Pagdating ko doon, sir, ganun na. Pagsundo ko, wala na sila. Kung makapatunayan na mayroon silang kapabayaan, maaari silang makulong ng 6 kabulang taon. Based sa assessment and evaluation po namin, meron po talagang negligence. Posible po na makasuhan yung liable na magulang po. Ano pong ginawa ko sa kanila? Pinakain, pinaligo, binihis, sinalagaan. Lahat binigay ko sa kanila. Tinuri itong mga anak niya. Kailangan natin talaga na palakasin yung edukasyon sa community. Tiyakin na walang nakahambalan ng mga sasakyan na abandon sa kalye. At tiyakin na yung may-ari ng sasakyan ay nilalak nila. Para kahit paano makalimot sa sakit at pangungulila, minabuti na lang muna nilang sa labas ng bahay matulog. Sobrang dito kami sa kwarto namin. Palagi niya pong nagigit yung mga damit ng bata. Naalala niya po yan. Ito po yung scooter na naiwan po ng mga bata na pinapagawa po nila sa akin. Kaya lang po, bigla po silang nawala. Masakit pa rin. Niligaan ko. Kawawa. Buong buhay ko pinayamahal ko kasi Isa na lang yung anak niya? nangyari sa Ay, tatlo sila. Kawawa. Maliit pa lang siya. Mga magulang, mahirap na sa panahon ngayon. Maraming peligro para sa mga bata. Bantayan silang mabuti. At mayak-maya, tusukan. Mamamatay yan sa bata. Uy, sarap. Asin yan. Katawan at sanga. Bunga, walang iba kundi kamyas na napapanahon ngayon. Ala kapag naparine ka raw sa barangay Buot sa Tanawan City sa Batangas, kumanda ng mga sing. Kahit saan mo raw kasi ibalik ang iyong paningin, hitik na hitik ngayon sa bunga ang mga puno ng kamyas o kung tawagin nilang mga Batanggenyo, kalamyas. O diba, nakapaglalaway talaga. Pag tumutawag dito, mawawala rin makikita nila. Ang bunga nga ng mga puno rito, Pwede nilalagay ni mama mo sa ano, sa baho. ang mga napipitas na kamyas. Ah, paborito raw isaw-saw ayun yun sa binili ni suka mama sa at palengke. kaya sa pag-uong. Kaya maasim yun yung basa sabaw ni. Kaya maasim yun sabaw. Kung gaano ka-importante sa kanila ang Kaya maasim yun sabaw nilang nagaya niya. pinagdiwan ng Wow. mga gabuon ang kauna-unahan nila, Kalamyas Festival. Yee! Kalamyasan o Kamyas Farm Nicora. Ano yan? Bakit may kulay white? Ang mga puno. Ha? Plastic. Tinatakpan. Bakit? Araw. Nasisira. 800 kilos Ah, Kasi sa movement niya, ganit ako sa bayan. asin. Sa asin. Kagi. Pero ngayon nag-uulan na, mas nagiging maselan daw ang mga bulaklak at Bundok? nito. Nasisira ko ang bulaklak ng palang sa ilan. Kaya ako, nilalagyan namin ng plastic. Wala naman daw kahirap-hirap sa pag-harvest ng kamyas. Mababa lang din kasi ang mga puno nito. Kaya ang mga bunga, mano-mano lang pinipitas. Hindi na kami nagamit ng gas. Kulay lang. Family bonding din daw nila ang pagpapak sa kanilang ani. Hala, sinabi nila sa kapitbahay nila?
Gusto niya itikim? Yung kapitbahay niya. Nilaan sana ang lasa ng pinapambak nilang kabila. Bago raw kasi nila ito nasabi, may pinakain daw muna silang prutas na nakatatanggal ng pakla at asin nito. Kulay pula at mas maliit pa sa ubas na napipitas lang din nila sa kanilang barangay. Ang tawag nila nito, magic fruit. Kung kumain po nito, ang asin po ng kanyang sa ano. Wala po sa lasa, napakalalang po ang Ayon kay Wow! Magic fruit! dahil maasim daw nilang buhay, sumamis. Tumamis? Paano tumamis? Matamis. nilang buhay, sabihin mahirap nilang buhay, tumamis. Ang kanilang bestseller, Wow! ng tawid. Ano? Sinigang ng pampano sa kalayas. Nilalagyan ko rin Ang recipe na ito, Mahal. Kaya maasim yan sa bowl eh. sinigang, maasim talaga. Mga sangkap na gamit nila Michelle, fresh na fresh daw. Ang mga tawilis, biyaya ng lawa ng Ay, ayoko yung isda. Hindi ako mahilig sa isda. galing lang sa kanilang bakuran. May tinik yun eh. Pamili po! Hindi ako mahilig dun. Muna ng Pinipilit ako ni Papa kumain ng isda. Kahit ayoko. ang tawilis, ipinais o binalot muna ni Michelle sa dahon ng saging. Pinatungan ng mga tuyong kabyas. Nilagyan ng siling haba at taba ng baboy Wala, bakit may sili? at pinakuluan sa loob ng 2 oras. Amin na amin ko yung kanya sa loob ng parayok na lumalasan po sa tawis. Compatible yung kalamyas ko dun sa sinigang na tawilis. Sakto ang lasa dahil sa kanya. Ang sinigang na pampano naman, iniluto niya sa palayo para mas simarap daw. O yan, malambot na yung kanyas at ang kamatis. Pwede na natin siyang durugin o yung bigisin sa salitang Batangan. Para yung lasa Kailangan durugin? Ha? dun sa sabaw ng ating sinigang na pampano. Huling dinagdag ang isdang pampano at iba pang pampalasa. Perfect higupin ang Higutin. mainit-init at umuusok-usok pa nitong sabaw, lalo na ngayong nag-uulan. asin po. Tama lang po lasa. Swak na swak. Kasi natural po. Walang halong chemical. Ang kamyas, hindi lang pinapapak o isinasahog sa ulam. Ginagawa rin palaman. Wow! Specialty ito ni Christine, ang kanyang kalamyas jam. Kalamyas, liwa, at ibinabad sa tubig. Paano nga na ginawa yan yung pag sauce? Ha? Pinipig lang. Tapos, Sunod itong isinalang sa malaking kawa, tinimplahan ng asukal, Ah! powder, Ang galing! balat ng orange. Ginagawa yan ng gummy. Diba? Iba doon sa jam. yan. Palalambing muna po ng konti bago po isalin dito sa ating mga Sarap. Kaso ayoko isda. Tama ang tamis, tama ang lasa, tama-tama sa atin. Wow! Lasang lasa na kanya. Saan sila nakatira sa Libis? Para Ha? Christine, itinuro niya sa mga kagaya niyang PWD o Persons with Disability sa kanilang barangay para gawing hanap buhay na ibibenta nila ito 85 pesos kada bote. Kung naman wala po silang trabaho, yung po nga papagbentahan nila mula sa alam niya, kasi malaking bagay na po sa kanila. Sa 100 grams po ng kalamyas, Gusto ko ikutin mo. tayong 50 Gusto ko ikutin mo. milligrams of Ikutin mo. mataas po ito kumpara po sa 100 grams ng biya, guyabano, orange, and pabulot po ito yung immune system. Oo, tapos Nang ikutin mo. dahil sa kamyas o kalamyas, ang mga tiga Batangas, Eh! ngayon sa asin. Ay, asim.
bye.